Bumabati pa ako ng gandang umaga po sa inyo. From the Life of Truth Ministry Incorporated, pagpalain ko kayo ng Diyos. Tayo po ay nasa aklat po ng Exodus chapter 3. Ang chapter 3 ng Exodus ay noong inawag na ng Diyos si Moses para bumalik po sa Egypt. Sapagkat si Moses po ay nasa lugar po ng Midian pagkatapos po tumakas mula po sa Egypt dahil po nakapatay po siya ng isang Egyptian. Tumakas po siya sa Midian at doon na rin po siya nakapag-asawa. Nagkaroon po siya ng 2 anak. At pagkatapos nito, habang siya ay nagpapastol ng mga tupa ng kanyang biyanan, tinawag siya ng Diyos sa banal na bundok. Paramihan po ang banal na bundok na ito na siyang Horeb o ang Sinai ay nasa bansang Arabia. Tinawag siya ng Diyos sa isang dahilan, ito si Moises. Ang ilabas po niya ang tao ng Diyos sa bansang Egypt. At ang mensahe na ipinabaon ng Diyos kay Moises, na siya namang dala-dala ni Moises sa bansang Egypt, ay ang sabi ng Diyos sa bansang Israel. Ito po ang kanyang salita: "Let my people go." Ito ang bahon ni Moses nung bumalik siya after 40 years na wala siya sa Egypt. Pinabalik siya ng Diyos. At ang message na dala-dala ni Moses pabalik sa Egypt: "Let my people go." Palayain mo ang aking bayan, ang sabi ng Diyos doon sa Egypt. Ang salita po ito ng pagpapalaya o message ng freedom, ito yung echo sumasalahat ng dapon ng bansang Israel bansang Egypt, yung "Let my people go." Sa bawat tenga ng mga tao ng roon, ang mga Egyptians, especially the children of Israel, ito ang kanilang naririnig na salita ng Diyos na ipinapahayag ni Moses sa bansang Egypt, na ang tao ng Diyos ay dapat mapalaya. Umiikot siya sa bansang Israel. At tinitignan ko nga yung salita na "Let my people go." Ito ay humihingi ng Diyos ng permiso sa atin. Permission sa gobyerno ng Egypt. Right? Sa gobyerno ng Egypt, isang diplomatical approach ang gusto ng Diyos. Humihingi ng permiso ang Diyos para lumabas ang kanyang bayan papuntang Israel. At ayon doon sa aking masusing masusing pag-aanalisa sa aklat ng Exodus mula sa chapter 1 hanggang sa chapter 12. Binubuo ito ng 400 years ang haba ng mga taon.
400 years, makikita po natin napagtanto ko doon na sa pakikipag-usap ng Diyos kay Moses, nung nakikipag-usap ang Diyos kay Moses, nung nakikipag-usap si Moses sa Diyos, nakikita ko yung layunin ng Diyos, yung handang panahon na ng Diyos, yung gusto na ng Diyos na ilabas ang kanyang bayan sa Israel. Ipinakita ni Moises na hindi ito madali. At habang pinapakita ni Moises na hindi madali yung gagawin ng Diyos na pagpapalaya sa bansang Israel o ang mga anak ni Israel, alam naman ng Diyos na hindi niya madali. Kaya nakikipag-usap na maayos ang Diyos kay Moses kung ano ang dapat niyang gawin. Ganun pa man, hindi maalis ni Moises na ipaalam sa Diyos yung posibleng mangyayari na pagpapalaya ng Diyos sa kanyang bayan. At nakita ko po rito yung tatlong malalaking hadlang. Kasi tinawag ko itong refusal. Tama ba ito? Refusal. Doon sa gusto mangyari ng Diyos sa kanyang bayan. Yung araw ng kasarinlan na mansala nila. Tama ba ito? Nagdiriwang tayo ng araw ng kalayaan. Kasarinlan ng tawag. Sa Pilipinas, kailan ito? June ba? June 12. Ang gustong maranasan ng Diyos sa bansang Israel, itong araw ng kalayaan sa kanilang buhay, sa pagiging isang mga ito kasi yung prisoners, bihag sa bansang Israel. Unang-una, kasi nakakita ako ng tatlong malaking dahilan ng pagtanggi dito sa let my people go na gusto ng Diyos, yung mapalaya ang kanyang bayan mula sa gobyerno ng Egypt. Ipapakita ko po sa inyo ito. May tatlong malalaking paghadlang para hindi mangyari yung paglabas ng tao ng Diyos sa Egypt. Unang-una rito, si Moises. Tignan nyo yung kanyang sinasabi. Pagkatapos nito ay si Pharaoh. Pagkatapos nito ay ang bansang Israel mismo, ang anak ni Israel mismo, ang magiging hadlang doon sa nais ng Diyos na papalaya ang kanyang bayan. Let me read. May mga tatlong pagtanggi sa message ng Diyos na let my people go. Unang-una ay si Moises. Tingnan nyo ang kanyang sinasabi. Chapter 34 tayo, nag-uusap sila. Ganito ang kanyang sinasabi. Chapter 3 verse 10. Come now therefore, halika at bumalik ka kay Pharaoh. Sabihin mo sa kanya, bring forth my people, the children of Israel out of Egypt. Halika, bumalik ka doon. Ilabas mo ang aking bayan. Ngayon, ang sinasabi ni Moses, na sinasabi ko nga naman, isa ito sa malaking hadlang. And Moses said unto God, sino ako na pupunta kay Pharaoh? Who am I that I should go unto Pharaoh? Sino ako para ilabas ko ang anak ni Israel mula sa Egypt? Ito na ang malaking pagtanggi ni Moises. Dahil alam niyo kung bakit, brethren? Ano yung measure? Sukat na sukat ni Moises ang kanyang kakayanan compare doon sa kapangyarihan ng Egypt. Tama ba? Tama. Sukat ni Moises ang kanyang kakayanan, hindi niya kaya
yung kapangyarihan na ngayon ay nakatakip sa mga Israelitas kung bakit hindi sila makaalis doon. Pero yung 400 years, nandun po sila. Kahit marami sila at kahit malalakas, hindi makaalis ang mga ito. Kaya nga sabi nga ni Moises yung unang pagtanggi, sino ako? Napupunta roon. Dahil doon sa nakalipas na 40 years na wala si Moises doon sa Egypt, malaki ang abante ng pagiging isang malakas na bansa. Nadagdagan ang kanilang, talagang yung kanilang strength, ang bansang Israel, ang gobyerno ng Egypt, lalong tumibay at lalong makapangyarihan ito para hawakan ang mga Hudyo doon sa Egypt. Sabi hindi, sino ako para pupunta? Sa panig ng Diyos, yung pagtangging ito ni Moises, masakit sa panig ng Diyos ito dahil kung isipin mo, si Moises, na kahit ang lahat ng mga batang lalaki noon ay pinapatay, ang ginawa ng Diyos, pinalaki ng Diyos si Moises doon sa trono. Doon sa mamamatay tao na hari ng Egypt, doon siya lumaki at liban doon nakapagdamit ito si Moises ng kapangyarihan, nakakaiba kaysa sa mga Hudyo sa panahon na yan. Lumaki siya roon sa trono. Nakapag-aral siya doon. Makapangyarihan siya sa salita, makapangyarihan siya sa gawa. Yun ang sinasabi ni Esteban, chapter 7 ng Gawa, verse 22. Si Moises ay hindi simpleng tao. Si Moises ay hindi simpleng anak ni Israel. Isa siyang makapangyarihan sa salita at sa gawa. At tatanggihan niya yung tawag ng Diyos na let my people go. Isa siya sa unang-unang tumatanggi sa nais ng Diyos na ang kanyang bayan ay mapalaya. Binigyan siya ng Diyos ng puhunan sa Egypt para lamang pagdating ng araw, makita ni Moises yung puhunan na ito. Pero kahit alam ni Moises na meron siyang puhunang ilabas ang mga Hudyo sa Egypt, tumatanggi si Moises. Dahil sa katotoo nga lang naman, compared dun sa authority niya na iniwanan niya doon, malaki na ang tawag ko dito, pang-abante na kapangyarihan ng gobyerno ng Egypt. Compare nung nandun siya. Naintindihan natin. Kaya hindi ko rin masisisi itong si Moses na tatanggi doon sa trabahong, sabi nga ng Diyos, let my people go. At ikaw ang pupunta roon. At liban doon, siyempre estimated ni Moises, yung hindi naman siya talaga mahusay doon sa communication, hindi, doon sa speech, hindi siya mahusay. At saka ang kanyang pananalita ay hindi katulad ng aking pananalita na tuloy-tuloy na tuloy-tuloy. Ang tawag ko din sa Ilocano ay bugtod. Si Habakuk, 7 years. Ay yung payong yapong. Ganun. Kahit sabihin mo payong, yapong. At ito naman yung totoo nga sinasabi nga sa chapter 4, verse 10, yung kanyang mga pagtanggi ay ito. And Moses said unto the Lord, my Lord, I am not eloquent, neither therefore nor since that thou hast spoken thy servant, I am slow of speech and of slow of tongue. Hindi siya talaga yung katulad natin hanggang dati. At nagamitin ito yung meron kasi yung mga nasa politiko, hindi siya marunong magsalita. Kaya may baon siyang speaker. Tama ba ako, sir? At itong si Moises, powerful siya in word. Pagka nagmando siya, pagka naglagda ng mga batas,
Yung salitang ito ay napapagtibay. Sa mga gawa doon sa Egypt ay powerful. Pagdating doon sa preaching na gusto ng Diyos, sa teaching na gusto ng Diyos na mangyari, pagbalik niya. Inaako niya, mahina po ako dito. Yun ang kanyang mga dahilan. Makita niyo yung hindi madali na ilabas ang tao ng Diyos sa Egypt. Dahil yung unang-unang makikipag-participate doon sa kalayaan ng tao, tumatanggi. Amen? Tumatanggi siya. Pero nagalit niya Diyos eh. Di ba ako gumawa ng mouth? Oh. Di ba ako gumawa ng mouth? Ako pa yung mga bulag, nakakakita dahil sa akin. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang kakayanan to convince Moses to go back in Egypt, to release the people of God. Amen? Sabi niya, kahit ganun ang sinasabi ng Diyos, hindi rin siya makumbinsi. 13. And he said, "Oh my Lord, magpadala ka. Send, I pray thee." Magpadala ka na lang ng iba, hindi ako. Kaya sabi ko nga, yung palang gustong mangyari ng Diyos, na ilabas na niya ang kanyang bayan, kahit ito na yung eksaktong panahon, may hinaharap na malaking pagtanggi doon sa kalayaang ito ng mga Hudyo. Dahil ang kanyang pinipili na babalik at may kakayanan ay ayaw bumalik. Sabi, magpadala ka na lang ng iba. Talagang hindi ko kaya yan. Pero sabi ng Diyos, yung kuya mo, kung magsasalita, sabihin mo kung ano ang sasabihin mo, at ang kuya mo si Aaron ang magsasalita na lang. O di, walang lusot si Moises. Pagkatapos noon, merong pang pagtanggi. Makikita po natin, ayun, yung kanyang abilidad. Pinapakita na ng Diyos yung kanyang abilidad. Wala siyang kaya. Pero may remedyo ang Diyos sa refuting. Yung kuya mo. Yung kuya mong gawin mo. At dito, sa 3:19, talagang mabibigla si Moses. 3:19, and I am sure, kung sabi niya kay Moses, sabi ng Diyos, I am sure that the king of Egypt will not let you go. Pinapasigurado ko na sa iyo, Moses, yung hari o ng gobyerno ng Egypt, hindi kayo papayagan. Tapos pupunta ka, alam mo naman palang hindi ka papayagan, Itatanong, diyan ka na lang. Kung alam mo namang hindi mo napapayagan. Kaya malaki, sinasabi, tinitignan ko nga. Pero nakalabas sila. Pero ang hindi natin alam, napakalalaki pa ng mga hadlang bago sila lumabas. Ang gobyerno ng Egypt ayaw palabasin ang tao ng Diyos. Anong bansa ba itong nung hinihinga ng permission na ang Pilipino ngayon ay dapat makauwi na? Dahil for alert na yung nasa for alert na po sila. Anong bansa ito? Indonesia ba? Hindi ko alam kung papayag ang gobyerno ng Indonesia dahil ang trabahador niya ang mga Pilipino. Kaya hindi pumapayag ang gobyerno ng Egypt dahil ang trabahador niya malalakas at matatalino din ang mga Israelitas. At ang sabi ni Moises, hindi na nga siya nakapagsalita, hindi papayag pala ang gobyerno ng Egypt. At naglatag ulit itong si Moises ito na ang sabi ko medyo mas mahirap talaga na malaking hadlang doon sa kalayaan ng sinasabi ng Diyos na let my people go. Dahil nagbanggit na itong si Moses na mismo ang mga anak ng Israel ang ayaw ng lalabas. Dahil kahit sinasabi na ng bansang Pilipinas na kailangang umalis na yung mga mamamayang Pilipino sa bansang ito, kung ayaw nila, walang
Hindi lang natin alam kung anong mangyayari. At ito, kahit ang programa na ng Diyos ay nandito, eksakto ng panahon, nalalaya sila, ang mga Israelitas pala ayaw lumabas. Pero lumabas. Pwede sila ng Diyos na lumabas. Pero talaga, dito ayaw. Sabi nga ni Moises sa kanila, sa chapter 3 verse 13. Moses said unto God, Behold, pagka nandun na ako, at dumating na ako doon sa mga anak ng Israel, anong sasabihin ko sa kanila? May pag-aanilangan na si Moises. Ang sabihin mo ay ganito, ang Diyos ng iyong mga magulang ay pinadala ko. Verse 13 yan. Pero may pasingit ulit si Moises. Kung tinanong, Panginoon, pagkatapos ko sabihin na ikaw ay nagpakita sa akin sa bundok na ito, at tatanungin nila kung ano ang pangalan ng Diyos na sinasabi mo, Moises. Sabihin mo, ang pangalan ko, ako nga. Medyo hindi naman clear yata ito. Debatable kasi itong pangalan ng Diyos na ito. Sabihin mo, ako nga. Meron bang ganung pangalan ng tao? Wala ano. Sabihin mo, ako nga. Ay talagang hindi ko kumbinsi ang bansang Israel, ang mga anak ni Israel, kung gano'n ang pangalan. At liban doon sa bagay na yan, wala ang lusot si Moises eh. Nagbibigay naman siya ng sagot, ang Diyos nagbibigay. To convince Moses. Ulit, pero eto na yung sinasabi ni Moises, chapter 4. Verse 1, And Moses answered and said, pero baka ayaw talaga silang, kung hindi sila maniniwala, hindi nila pakikinggan ang aking tinig. Verse 1 po yan, chapter 4. And the Lord said unto him, sagot na naman ng Diyos, may remedyo ang Diyos eh. Kay Moses, walang remedyo. Sabi ng Diyos. The Lord said unto him, What is that in thy hand? And he said, Rod. Ayaw mo makinig sa akin eh. Pero sabi ng Diyos, hindi sila sasampalataya, ano yung nasa kamay mo? Tungkod ko. Yung matadato, iba kung matadato. Siguro, hindi. Itong tungkod na ito yung gagamitin niya para yung sampung, yung sampung judgment. Ano yung ibang salita nito? Yung sampung salot. Sampung ito eh. Nagsimula doon sa snake, pagkatapos ay yung blood ng mga tubig ng buong bansang Israel. Basta 10. Kung hindi sila maniniwala, ang tungkod na nasa iyo. Yan. Kaya ang tungkod ang ginamit ni Moses sa Egypt. Ano ibig mo sabihin, Pastor? I-clear ko lang, upon my thorough analysis of the book of Exodus, ang 10 daliri ang 10 judgment ng Diyos doon sa Egypt ay para makumbinsi ang mga Israelitas. That is the first reason para makumbinsi mo sila yung tungkod na yan. Pangalawa na lamang, para malusan o ma-break yung mga tanikala ng gobyerno sa buhay ng mga Israelitas. Pero ang unang-unang dahilan kung bakit may 10 salot doon sa Egypt ay para maniwala ang mga Israelitas. Amen? Nagugulat ngayon yung mga theologian sa ibang bansa, iba yung pakayag ni Fernando Solis Valario, kulto na ito. Pero saliksikin nyo ang kasulatan. Sa Exodus, ito ang unang dahilan kung bakit may 10 salot. To convince the people that God appeared to Moses in the holy mountain, the book of Sinai, to release them
to bring the message, let my people go. Alam niyo noong magpaalam na si Moises, nung magpaalam na si Moises kay Paraon, yung hari ng bansang Israel, nagpapaalam pa lang wala pang simulang mga wonders, kababalaghan na mangyayari. Nung nagpaalam, at Amazing chapter 5 verse 1, let my people go. E sabi nga ni Moises kay Paraon, ayaw ni Paraon. At yung ayaw ni Paraon, siya naman pala na ayaw din ng mga Israelitas. Tignan nyo itong nasa kasulatan. Pagkatapos makapagpaalam si Moises, nasa diplomasyang paraan, nagpaalam si Moises. Verse 1, chapter 5. And afterward Moses and Aaron went in and told Pharaoh, thus saith the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast unto me in wilderness. Pagkatapos niyan, nagdeklara ang hari, ang gobyerno ng Egypt, walang palalabasin Israelitas. Alam niyo, nung pagkatapos niyan, kinausap ng mga Israelitas, ng kanilang mga pinuno ng mga Israelitas, ito si Moses, na hindi sila lalabas. Lalo mong pinaghirapan ng aming buhay. 20, chapter 5, verse 20. And they met Moses. Sinalubong nila si Moses. Ang sumalubong dito ay mga leaders ng Israel. And they met Moses and Aaron, who stood in the way. And they came forth from Pharaoh. And they said unto them, kita na kayo ng Diyos. Hahatulan kayo ng Diyos. Ang sinasabi ng mga Israelitas. Ngayon napapahamak na ang aming buhay. Noon, napapahirapan na kami. Ngayon, pwede na kami mamatay. Ang inyong mga ginagawa na palayain kami. Mayroon po akong titignan dito sa chapter 6 na ayaw talaga nila. Verse 9 hanggang 13. 6, 9 hanggang 13. Bago magsimula ang gumawa ng kababalaghan si Moses, ayaw na nila. And Moses speak so unto the children of Israel. Nagkikipag-usap siya sa mga Israelitas. But they hearkened not unto Moses. Hindi na nila pinapakinggan si Moses. Ay, tindahan natin ito. Ayaw na nila. Dahil sa naranasan nila na hear. At ang sinabi ng Diyos kay Moses, sa verse 10, and the Lord spake unto Moses, saying, go in and speak unto Pharaoh. Bumalik ka kay Pharaoh, Moses, that he let the children of Israel go out of his land. Balik ka para ipaalam mo at aalis na ang mga tao papuntang Israel. Ang sabi na ni Moses, ganito, medyo masakit na sa tenga ng Diyos. And Moses speak before the Lord, saying, behold, tingnan mo, sabi ni Moses, the children of Israel hath not hearkened unto me. Kung sila nga ayaw nilang makinig sa akin, di mas lalong hindi makikinig si Pharaoh sa akin. Ito nga inilalabas ko, ayaw. Naintindihan natin? Talagang ayaw. Kaya nung lumabas sila sa chapter 14, 11 and 12, chapter 14, 11 and 12, winersan ang Diyos na lumabas ang Israelites. Ito'y alang-alang, hindi sa kanila, alang-alang sa kanilang mga magulang. 14 verse 11, nung nakalabas na sila, makikita nyo rito, talagang ayaw. 14, 11, 12. And they said unto Moses, lumabas na sila sa Egypt. Sabang they said unto Moses, dahil wala bang libingan doon sa Egypt, kaya mo kami dinala rito para mamatay sa ilang. Verse 12, hindi ba ito yung salita na sinasabi namin sa iyo nung kami ay nasa Egypt? Di ba ito yung salita na sinasabi namin sa iyo nung kami ay nasa Egypt?
Let us alone that we serve the Egyptians. Yun ang gusto eh. Hayaan mo na lang kami dito at pagsilbihan namin ang gobyerno ito. Paano kung kukumbinsi si Moises na babalik sa Egypt? Ayaw ng mga tao. Kung ako rin, ano sa palagay nyo? Ikaw, sir, tayo, kung ayaw naman talaga nila. Alam mo naman gusto natin. Kung ayaw. Now, tignan natin yung pagtanggi ni Paro. Nakita natin yung pagtanggi ni Moises. Yung pagtanggi, isinantabi ko yung ang gobyerno ng Egypt. Mayroon akong papakita sa inyo. Alam kong nakita nyo kayo nagbabasa kayo ng Bible. At nakaririnig nyo ito sa maraming preachers. Lalo na ngayon, nababasa nyo sa mga internet. Meron akong ipapakita. Palagay ko hindi nyo ito napapansin. Hindi napapansin ito sa kalagitnaan ng mga na-eksperto. Yung 4 yata na refusal ni King Paro. Nalalabas ang mga ito. Sabi niya, tiyak ko, pinapasigurado ko sa iyo, Moses, ayaw ng gobyerno ng Egypt. Ngayon, kaya nung mapansin ko ito, tinignan kong mabuti kung ano ang ginagawa ng bansang Egypt para i-hold ang mga Israelitas. At namamangha ako na mayroong talaga mga malalaking dahilan na ginagawa ng gobyerno ng Egypt para hindi makalabas ang mga Israelitas. Ang unang-una po rito, bread. Kaya nung ipaalam nga ni Moises yung binanggit na yung message na bigay ng Diyos kay Parao sa chapter 5 verse 1. Let my people go. Pero ang sabi ni Moises, sino ba yung Diyos yan? Sino ba yung Diyos na yan? Hindi ko naman kilala. Wala akong ibang kinikilalang Diyos. Dahil ang mga king ng Egypt, they declared themselves that they are God. Pero titignan natin ang kanyang paghawak na mahigpit sa mga Israelitas doon sa kanyang pagtanggi. Ang gusto niya, unang-una, may 4 pala ako nakita. Hinahayaan niya sila dahil ang rason kung bakit. This is the one of the reason why God wanted His people to go forth from Egypt, going to the land of promise, Israel, ay para makapagsilbi ang mga Israelitas sa Diyos, sa tamang paraan at sa tamang lugar. Pero ang sabi ni King Parao, dito kayo sasamba sa Diyos. Dito kayo magsisilbi sa Diyos. Kung ang layo ng Diyos ninyo na pagsilbihan nyo siya at masamba nyo siya, dito kayo sasamba, dito kayo magsisilbi. Let me read. And, nasa na ito? Chapter 8, verse 25. Chapter 8, verse 25. Tignan ko. And Pharaoh called Moses and for Aaron and said, sige, maghandog kayo sa Diyos dito sa bansa nito. In this land, you can worship God, your God, and you can serve your God here in Egypt. Pero sabi naman ni Moses, hindi pwedeng mangyari yan. 26. It is not meet so to do, for we shall sacrifice the abomination of the Egyptians to the Lord our God. Shall we sacrifice the abomination of the Egyptians before their eyes? And will they not stone us? Kasi, ang mga sacrifices na ihahandog nila sa Diyos ay ang mga ships. At ang mga ships ay karumal-dumal sa mga Egyptians.
karumal-dumal yang mga hayop na yan sa relihiyon ng mga Egyptians. Kaya nung pumasok ang mga Hudyo from Canaan, papuntang Egypt, nung nandun na si Gobernador Joseph, lahat ng kanilang mga animals ay nasa siyudad ng Goshen. Wala doon sa siyudad ng Egypt. Nandun sa isang malayong siyudad na ang tawag ay Goshen. Sila naninirahan. Okay ba tayo doon? At ang sabi, sige, dito na lang kayo sasamba at maglilingkod. Hindi pwede. Papatayin kami ng mga Egyptians. Dahil ang ihahandog namin ay ang mga karumal-dumal sa paningin ng mga Egyptians. So may rason din, ano? At ito yung unang-unang pagyakap ng mahigpit ng gobyerno ng Egypt para hindi mapaalis ang mga taong nagbibigay sa kanya ng yaman. Kukulang ka ng trabahador, yayaman ka? Ikaw na bansa? Hindi. Yung mayaman ang maraming bansa dahil maraming mga Pilipino sa buong daigdig. Chapter 8, verse 28. And Pharaoh said, sige, payayaunin ko kayo. Tingnan nyo ang kanyang pangalawang paghadlang. I will let you go, that you will sacrifice to the Lord your God in the wilderness. Pero, huwag kayong lalayo. Yung abot ko kayo, yung authority ko, naaabot niya kayo. Yung decision ko, decision nyo. Kaya kung sasamba kayo, payayaunin ko kayo, ngunit huwag kayong lalayo. Siyempre, ayaw naman ng Diyos yun, si Moises at ang mga Israelitas naman. Hindi, dapat lalayo kami. Nakikita niyo yung ginagawa ng gobyerno? Sige. Ang sabi niya, pero huwag kayong lalayo. And next, 10 chapter 8. Ang daming paghahadlang talaga si King Pharaoh. 10 verse 8. And Moses and Aaron were brought again unto Pharaoh. Tinatawag ulit ng hari ng Egypt yung magkapatid. At ang sabi niya sa kanila, Moses and Aaron were brought again unto Pharaoh. And he said unto them, go serve the Lord your God. Yumaon kayo, pagsilbihan niyo ang Diyos. Pero ang sabi niya, pero sino ang pupunta? Anong ibig niya sabihin? Sino ang pupunta? Minsan, partial ang lalabas ulit. Ano? Una, dito lang kayo. Ngayon, buo kayo, pero huwag kayong lalayo. Itong pangatlo, partial ang lalabas. Sino ang lalabas? Ang sabi ni Moises mga anak namin, at yung mga matatanda, daughters and sons, pati yung aming mga hayupan, siyempre lalabas kami doon. At maggagawa kami magsiselebrate kami doon sa Diyos. Pero ang sabi ni Moises sa kanila, hindi pwede. Itong si Haring Pharaoh, verse 11, hindi mangyayari yung sinasabi mo, lalaki lang ang lalabas. Verse 11. Kita nyo yung ginagawa ng haring si Pharaoh, lalaki lang ang lalabas. Hindi ko nga alam sinusukat ko nga, bakit ito ang kanyang plano? Bakit lalaki lang? Noon pa kasi, gusto na niyang patayin ng mga lalaki. Ano? Pipilayin niya ang mga Israelites. Papalabasin niya lahat ng lalaki, malaki ang posibilidad. Papatayin niya ang mga ito. Sa akin lang, hindi ko lang alam dahil wala pa naman akong nakikita. Lalaki lang ba? Lalaki lang Mahirap din. 24, verse 24. Ito na noong
gumawa ng kababalaghan ng Diyos sa bansang Israel nung magkaroon ng 3 araw na kadiliman, totally walang ilaw 3 days. At walang umaalis. Nung inabutan sila ng kadiliman, 3 days, walang umaalis doon sa kanilang lugar. Mula nung magka-blackout na, wala na umaalis doon 3 days. Kaya kung walang umaalis, maraming hindi kumakain noon at maraming hindi umiinom. 3 days. Kaya nga ipapakita ko pagka niloob ng Diyos, papakita ko yung bakit nagpakita ang Diyos ng 10 salod doon sa panig ng mga Israelitas. Sabi ko ito ang dahilan, unang-una, panig ng mga Israelitas. Hapahapyawan ko kayo para magkaroon kayo ng interesado, lalo na ang bangkero na muling babalik. Nung nagka-blackout ang buong bansa, wala pang nangyari ganito. Dahil wala pa namang current noon. Pero totally, nagdilim. Katulad ng panahon din ng Panginoong Hesus nung siya ay namatay. Nagdilim ang kalupaan. Pero yung siyudad ng Goshen, hindi. Yung kinaroroonan ng mga Israelitas. Amen? Tignan nyo. Pagkatapos noon, nung gumawa pa siya ng kababalaghan, si Moises, namatay ang mga hayupan ng mga Hudyo, ng mga Egyptian, ang mga Hudyo hindi. Nagpapakita ang Diyos ng kanyang kakayanan only to believe na may Diyos na totoo sa mga Israelitas. Tama ba tayo? May lintig ang mga Hudyo, sila wala. Kakaasa ng Egyptian, hindi sila makaupo na maayos. Ganun pala yun, oo. Gumagawa ng Diyos ng kaibahan sa panahon na yan, sa mga Hudyo at sa mga Israelitas. At ang sinasabi ni Parao dito sa 24-25 chapter 10, na ito, and Parao called unto Moses and said, sige, abang kayo, wala naman. Said the Lord, only let your flocks and your herd be stayed, and let your little ones also go with you. Ito na naman, labas kayo lahat, iwanan nyo lahat ang inyong mga ari-arian o ang inyong mga hayupan. Pero sabi ni Moises, dapat kasama namin ang aming mga hayupan dahil yan ang aming mga ihakandong. Papatayin niya sila doon sa disyerto. Wala silang makakain. Dahil lahat ng maaring kanilang pagkunan ng pagkain, inumin, iwan niyo lahat yan. Sige, labas kayo. Sabi ni Moises, hindi kasama namin ang aming mga hayupan. Dahil yan ang aming gagamitin sa pagsamba sa Diyos. Dahil hindi pa namin alam kung ano ang gagamitin namin sa aming pagsamba sa Diyos. Sabi ni Moses, ibaba niyo ganun. Ganun kahirap lumabas. Brethren, yung hindi kaagad-agad nangyayari yung let my people go. At pupunta tayo, kailangan matapos ko ito. Pupunta tayo, yung mga Hudyo ayaw lumabas. Huwag niyo po kalilimutan, ang layunin ng Diyos kung bakit nagsisikap siyang lumabas ang bansang Israel ay yung promise ng Diyos sa kanila. Na pagkatapos ng 400 years doon sa Egypt, ilalabas ko na ang iyong mga anak. At paglilingkuran nila ako doon sa ibibigay kong lupa sa kanila ang bansang Israel. Sasamba sila sa akin at pagsisilbihan nila ako. Yun ang sinasabi ng Diyos sa kanila. Tayo kaya, brethren, kung tayo yung nasa Egypt, ipapakita ko sa inyo, nakita nyo na ayaw lumabas ang mga ito. Tayo kaya, kung tayo yung nasa Egypt, talagang kung ako si Moises, ayaw ko rin babalik. Maghirap kasi maglabas ng tao. Kung ang church ngayon, ng Light of Truth Ministry, ang siya ang nandun, at ang pangarap ng Diyos, ilabas tayo, makapagsamba at makapagsilbi sa Kanya. Hindi madali na magpalaya ng tao.
Ito rin ang dahilan kung bakit alam ko yung kahirapan na magpalaya sa tao. Dama ko yung kay Moses. Dahil kahit pinatawad na tayo ng Diyos, yung salvation natin sa Diyos ay mayroon. Hindi natin may tatanggi na naiipit tayo ng madalas, na ilalagay natin ang ating sarili doon sa halos hindi tayo makawala, hindi tayo nakapaglilingkod ng malaya sa Diyos, hindi tayo nakapagsasamba ng malaya sa Diyos. Dahil yung TikTok nga, hindi maalis yung TikTok, yung toktik na yan, ang hirap ilabas ang 3-4 na miyembro. Yung LBN na yan, ay LM na yan. Ang hirap. There are many members of the Church of Christ around the world wasting their times night and day to play this game, ML. Na alam naman nila na kahit mamatay sila sa araw at gabi, binibigyan nila ito ng oras, walang pakinabang ito sa kanila. Magpupuyat sila. They're giving their time and their strength. Magdamag yan. Hirap ilabas ang mga ito. Hirap. Yung kumanta ka lang ng hindi spiritual, yung kumanta ka ng makamundong kanta, doon nga sa TikTok na ito, so, sinasabayan mo eh. Tapos sabay pa ng kanta, o di sabay-sabay lahat. May ayaw lumabas. You know, sir? Mas gusto pa nilang mag-consume ng mga times sa watching TV rather than to read the Bible. Kaysa yung isipin nila mabuti kung paano lalago at matapos yung kanilang maliliit na pananagutan sa church. At sabi ko, kung yung church na yun na nasa kamay ni Moises ay napakahirap ilabas dahil sila mismo na inilalabas, ayaw lumabas. Ganon din po ngayon ang church. At dahil na nasa piligrong kalagayan talaga ang church, I am praying to God still na ibangon ako ng Diyos na kaagad para makabalik sa harap niyo at maglingkod. Dahil iniisa-isa ko ang bawat members. Iniisip-isip ko sila. And I know them very well. Kung anong klaseng Kristiyano ang mga ito. I know na ilan sa mga inyo, pagka namatay kayo, pupunta kayo sa impyerno. Sigurado ko yan. Hindi ko na dapat pangpangalanan kayo. Pero masigit na alam nyo ang inyong sarili. This is the reason why I'm asking the Lord to strengthen me speedily. Dahil ang iglesia ay nakakarap sa ganitong kalagayan. Ayaw lumabas. Pero sisikapin ko buong lakas hanggat may kakayanan ako. Yung pandemic na yan na nasa loob ng mga Kristiyano ay dapat gumaling ang mga Kristiyano ito. Amen? Isipin nyo, ang tagal-tagal, mas nauna pa siyang nakikinig ng salita ng Diyos kaysa sa akin. Oh. Sabi ko, babalik ako ng mas malakas. Babalik ako ng mas malakas kaysa sa dati. Dahil nakaharap talaga hindi lamang ang church. Kung ang membro ng church ay hindi gustong lumabas, ang pamilya nito ay nakaharap din sa panganib. Dahil ang bawat membro na ligtas na tao ay pag-asa sa kanilang mga tahanan. Ngunit itong miyembro dito ay hindi naman totally na nababago ang kanyang puso bilang mananamba at nagsisilbi sa Diyos. Walang pag-asa siya at ang kanyang sambahayan.
na nabigyan na sana ng pag-asa. Ikaw lang ba, pastor, ang may responsibilidad yan? Ang may responsibilidad dito para ilabas ang Israelitas. Ang responsibilidad dito para mailabas ang mga ito at ang mga iyaan sa hindi magandang kalagayan bilang isang mananampalataya. Ako at ang elders sa church. Ay, meron ba yan, pastor? Kapakita ko sa inyo na hindi kumakarap si Moises, na nag-iisa siya. Kasama niya ang mga elders. Ay, meron pala yung pastor. Oo, sabi ko nga, ini-investigate ko ito eh. Chapter 6, unahin ko na lang sa chapter 3, verse 16. Chapter 3, nung nag-uusap si Moises at ang Diyos. Marami siyang pagtanggi, pero ang sabi ng Diyos sa kanya, ganito eh. Verse 16, chapter 3. Go and gather the elders Israel together. Okay? Pagbalik mo, puntahan mo kaagad ang mga matatanda. Yung mga elders, kausapin mo na kaagad. Amen? Chapter 3, verse 16. Makita nyo yung sinasabi niya? Elders. Kaya pinatawag ko kayo mga elders doon sa bangkero. Nagpatawag ako para marinig po nyo ito at magkakaroon tayo ng meeting. Chapter 6, verse 13. Nung naandun na siya sa Egypt, makikita nyo na hindi sila na dalawang magkapatid ang humaharap kay Parao. 27, chapter 6. Sa verse 13, nagbanggit ang writer dito ng mga leaders. Ano? Nandyan, hanggang sa 27. Ang mga leaders na ito, nagaling sa 12 tribes. Ito sa verse 13. Pagkatapos banggitin ang mga leaders na ito from 12 tribes, ito na sa verse 27. Itong mga leaders na ito, yung mga elders, these are they which speak to Pharaoh, king of Egypt, to bring out the children of Israel from Egypt. These are that Moses and Aaron. Ito ang kasama ni Moses at ni Aaron. Ito mga elders na ito. Tama, kaya elders, responsible po tayo na ang mga membrong kahit ayaw, sikapin nating makalabas sa mga bisyo na yan, sa pagsusugal na yan, sa mga hindi tamang mga prinsipyo na yan, na nasa atin na labag sa prinsipyo ng Diyos. Inaalala ko nga ang mga kabataan, makabalik ako. Alang-alang din sa mga kabataan. Nung malaman kong lumalaki ang gawain doon sa NCR, itayo mo kaagad ako, Panginoon. At kailangan ako ng Light of Truth Ministry Incorporated. Kasi wala akong pag-asang babalik. Talagang doubted na ako. And I'm requesting to God na huwag na talaga akong babalik. Kaya ako nagre-request. Alam kong kung papayagan ako ng Diyos sa request ko na sabi ko sa Diyos, kasi 33 years na akong naglilingkod sa'yo. Pagod na rin ako, Panginoon. So, pagod na ako. Kaya kung pwede, rest na lang ako. Pero nakapag-isip-isip ako, hindi kailangan ako ng church. Kailangan pa ako ng mga leaders. Sabi ng mga pastors doon, pastor, palakas ka, hihintayin ka namin. Sabi ko sa Diyos, tatayo ako. Isang buwan, hindi ka kakain. Tatagto pa 5 minutes lang ang kamanan ka, gaburido ka. Oo. 5 minutes lang Kahit sabihin mo, kain na kayo ng marami at huwag ka nang magmerienda. Ikaw na nagsasabi, kumain ka ng marami, ikaw pang magmerienda.
5 times, kinakaragahan natin ito. Pero yung pagkarga natin ng 5 times ito sa buong maghapon, wala tayong karga doon sa kalayaan na binigay ng Diyos sa atin. Kaya itayo mo ako ng mabilis. Kaya responsible po tayo. Kung sa binawi ko sa Diyos talaga, tatayo na lang ako. Kaya sabi ko, habang meron akong breath, habang may buhay ako, paglilingkuran ko ang iglesia. Sabi ko, may mga tao namang nagmamahal sa akin. May mga tao namang nagplaplano sa akin na mabuti. May tao nagre-respeto naman sa akin. May tao talagang, may Kristiyano naman talagang may takot sa akin dun sa responsibilidad. Kaya mo na yun, mawala. Ang paglilingkuran ko na lang ay yung talagang gusto. Kaya sabi ko, babalik na lang ako. Kaya challenge ko po sa sin, you are there, sa hindi maayos na buhay, na lumabas totally kayo para mapagsilbihan nyo ang Diyos at mapaglingkuran nyo ang Diyos. Ang challenge ko sa mga elders na kasama ko na naglilingkod dahil nakaharap talaga ng iglesia ng ganitong kalagayan. Isang hamon, inilagay ko isang hamon ito sa akin. Kaya sabi ko sa Diyos, tatayo ako. Lagi sa mga mahirapan doon sa... May dalawang buwan ba? May pandasa ako, pero ayaw ng ganito. Kaya ang gusto ko yung chicken na binibigay ninyo. Dahil yung chicken na yan, 4 days. Digdigwan mo, ulit-ulit digdigwan. Kaya pagka, gusto kong lumakas, kahit mainit, hinihigo ko yan para may lakas ako. Sige. Ito nakadigwan ng tumanan. 4 days yun gano'n, dinigwan. Hanggang sa talaga nasisimita, gusto kong tumayo para maglingkod. Gusto kong mabuhay para mapaglingkuran kayo. Bawo nyo yung sinasabi ko sa inyo. Leaders sa Light of Truth Ministry, the leaders like me, huwag natin iwanan ang church. Dahil mapapanganib ang mga araw na haharapin ng Diyos. Nakapagbabasa ako ng maraming mga doctrines from other churches. Sabi ko na mapanganib talaga ang kahinat ng Light of Truth Ministry dahil sa mga doctrines. Tatayo ako, O Panginoon. Hindi yung ilabas ko lamang sila. Kasama ko ang mga elders. Kundi iingatan ko sila doon sa mga maling katuruan. And there's all the officers. Huwag nating iwanan ang church. Sasamahan natin sila sa paglalakbay doon sa tamang lugar at tamang pagsamba at tamang paglilingkod sa Diyos. Na kahit alam natin na maraming mga Christians na hindi interesado sa kanilang buhay, sa kanilang kaligtasan, huwag sanang makitanan tayo mga leaders na hindi tayo interesado at hindi tayo nagmamalasakit sa kanila. Diba, elders? Deacons. Thank you po. Let my people go. Bawat isa ay responsable sa kalayaang paglilingkod sa Diyos. Let us pray.